Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Loy Valdez, shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Richard De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, oo si Debra ay hindi dapat ito makukuha ng mga lahing demonyo, ngunit nang makita niya si Daryl ay nakuha ng mga lahing demonyo. Ito ay hindi nagdalawang isip na makipagtagisan ng lakas sa mga kasundaluhan ng mga lahing demonyo upang iligtas si Daryl sa kamay ng mga demonyo. Hanggang sa hindi kinaya ni Debra ang lakas ng mga general ng mga demonyo kaya ito ay nakobkob din. Ang ibang pamilya ni Daryl na sila Ambrose, Yvette at ang iba pa ay nanatili sa kanilang mundo ng mga tao. At ang Elysium Gate Sect ay pinamumunuan pere ni Ambrose sa mga oras na ito. Ngunit dahil sa nangyari na damay si Debra sa pagkahuli sa tatlo. Sa hindi inaasahan si Daryl ay nakawala ng walang nakakapansin. Kaya ang tatlo na lang na sila Dax, Chester at Debra ang naiwan at nadala sa kaharian ng mga lahing demonyo. Labis na nag-aalala si Daryl sa mga oras na ito. Mga kapatid, pinapangako ko, uubusin ko na ang lahi ng mga demonyo sa ating daigdig. Upang hindi na natin maranasan magkahiwalay-hiwalay ulit sa hinaharap. Sabi ni Daryl sa galit na tono. Kayong mga lahing demonyo, noon pa man kayo na ang salot sa daigdig na ito. Kaya hindi ako maaawa na sa inyong lahat. Kung darating ang araw na tayo ay maghaharap. Ipapadama ko sa inyo ang hinagpis na inyong ginawa sa aming mga tao. Lalo na sa aking mga kapatid at sa aking asawa. Mag-antay lang kayo, bulong ni Daryl. Hindi alam ni Daryl sila Dax at Chester ay nakatakas sa mga kamay ng mga lahing demonyo. At ngayon sila Dax at Chester ay nasa kaharian ng mga barbarian at ang mga barbarian ay tinuturing sila, isang napakahalaga panauhin. Walang kaalam-alam si Daryl sa mga nangyayari kila Dax at Chester sa mga oras na ito. Maya-maya lumabas si Daryl sa maliit na kuweba. At ito ay gumawa ng apoy sa labas. Tuldok, nakita niya ang dalawang oso na nasa labas pere ng maliit na kuweba at ito ay natuwa. Mga kaibigan oso, hindi ako makatulog sa mga oras na ito. Maaari ba akong sumama sa inyo dito sa labas? Sabi ni Daryl habang nasa harapan siya ng apoy na kanyang ginawa. Nang marinig ito ng babaeng oso, nilapit niya kay Daryl ang kanyang mahabang braso. Upang gawing unang ni Daryl ito at pwede niya masandalan. Nang makita ito ni Daryl labis ang tuwa niya. Haha, salamat kaibigan oso, napakabait mo. Pwede na ba ako samandal sa iyong braso, sabi ni Daryl at ang babaeng oso ay nag-roar. Nang mahina upang ipaalam kay Daryl na ayos lang. At nang marinig ito ni Daryl, ito ay samandal na. Habang nagmuni-muni si Daryl ito ay nakatingin sa kalangitan. Darating din ang araw na matatapos din ang lahat ng ito sabi ni Daryl. At ito ay nakaramdam na ng antok, at maya-maya dahan-dahan pamipikit ang mga mata nito habang nakasandal si Daryl sa braso ng malaking oso. At sa kabilang panig, sa kaharian ng mga demonyo, sila Charlie at General Allen ay nanatili sa kulungan. Si Charlie ay nakahiga sa loob ng kulungan at si General Allen naman ay nasa labas ng kulungan at ito ay naka-cross-leg habang nakapikit, at binabantayan si Charlie. Tuldok, si Charlie sa mga oras na ito ay hindi makatulog, at nang mapansin niya si General Allen ay ito ay nakapikit na habang naka-cross-leg, maya-maya si Charlie ay nagsalita. General Allen, ayos ka lang ba? Maaari ka nang bumalik sa iyong silid, hindi mo na kailangan bantayan pa ako. Sabi ni Charlie. Maya-maya si General Allen ay dumilat sa kanyang pagkakapikit, nang marinig niya na si Charlie ay nagsalita. Okay lang ako dito Charlie.
Mas okay nang nandito ako kaysa naman nakasalubong ko ang General Denki na iyon. Lubos ako naaasiwa sa General na iyon. Sabi ni General Allen, magpahinga ka na dyan. Konting tiis na lang, bukas ng gabi ikaw ay makakalaya na din. Nang marinig ito ni Charlie siya ay labis na curious. At ito ay napabulong sa kanyang sarili. Bakit kaya galit na galit si General Allen kay General Denki na iyon? Sa kanilang mga lahing demonyo. Hindi rin pala lahat ay magkakasundo. Ano kaya ang dahilan kung bakit may hidwaan ang dalawa? Bulong ni Charlie sa kanyang isip. Maya-maya nagsalita ito. Master Allen, kung ano mang dahilan kung bakit napakalaki ng galit mo kay General Denki. Pinapangako ko sa iyo, kakampi mo ako sa lahat ng oras. At sa oras na makalaya ako dito. At maging iisa ako sa inyo. Kung ano man ang ipag-utos mo laban kay General Denki, ay aking gagawin, sabi ni Charlie. Oo, hindi alam ni Charlie na sila General Denki at General Allen ay nagtagisan ng lakas kanina. Dahil si General Denki ay masyadong kinutya si General Allen dahil sa ginawa nitong pagligtas sa kanya. Hindi sinasabi ni General Allen na siya ay natalo ni General Denki at muntik na siyang mapatay nito. Dahil din sa kakahiyan, nang marinig ito ni General Allen, ito ay labis na natuwa. Salamat Charlie, ngunit sa ngayon hindi importante ang walang kwentang Denki na iyon. Ang dapat isipin natin ngayon, paano natin makumbinsi si General Cassandra na ikaw ay maging isa sa amin? Dahil si General Cassandra ang humahawak sa buong kaharian ng lahing demonyo habang abala sa paglilinang ang haring demonyo, sabi ni General Allen kay Charlie. Nang marinig nito ni Charlie, ito ay nakaisip ng isang tusong gawain. May nais lang ako itanong General Allen. Si General Cassandra ba ay wala pang nagiging nobyo? Tanong ni Charlie. Nang marinig ito ni General Allen, ito ay nagulat. Bakit mo natanong Charlie? Oo, sa aking pagkakaalam kahit isa ay wala pang naging nobyo si General Cassandra. Sabi ni General Allen kay Charlie sa mahinang tono. At si Charlie ay bamulong sa kanyang isip. Haha, magaling kung ganun. Sakto may dala-dala pa akong gamot sa aking bulsa. Magagamit ko ito laban kay General Denki at kung mangyari ang aking pinaplano ang loob pa ni General Cassandra ay aking makukwa. Sabi ni Charlie nang nakangiti sa kanyang sarili. At ito ay sumagot. Wala naman General Allen. Natanong ko lang. Hayaan mo General Allen. Darating ang araw na si General Denki ay mapahamak sa inyong lahing demonyo at ito ay mamatay sa mga kamay mo. At ang loob ni General Cassandra ay ating makukwa. Sabi ni Charlie nang nakangiti kay General Allen. Nang marinig ito ni General Allen, agad itong nagsalita. Bakit Charlie? May naisip ka na bang paraan upang mawala sa landas natin si General Denki? At si General Cassandra ay magiging kapanalig natin. Sabi ni General Allen nang may kuryosidad. Nang marinig ito ni Charlie, ito ay tumawa. Haha, magtiwala ka lang sa akin General Allen. Pinapangako ko sa iyo magtatagumpay tayo. Sabi ni Charlie sa mayabang na tono. Nang marinig ito ni General Allen, ito ay nagsalita at sinabi. Mahusay Charlie, hindi talaga ako nagkamali na maging apprentice kita. Sa'yo ko napapaubaya ang General Denki na iyon. Sabi ni General Allen. Maya-maya, bigla ulit pumasok sa isip ni Charlie ang kanyang plano laban sa dalawa. Sa aking pagkakaalam ang dalawang general na iyon ay laging magkasama. Sa oras na makalaya ako dito, gagamitin ko ang lason na aking dala mula sa lahi ng mga mangkukulam. Upang si General Cassandra ay malagay sa panganib na sitwasyon. At si General Denki ay masisisi sa lahat. At ako ay darating sa mga oras na ito, upang maging bayani ako sa paningin ni General Cassandra, at hindi pa iyon. Baka sa mga oras na iyon ay makuha ko pa ang kanyang pagkababae. Ang tinataglay na ganda ni General Cassandra ay para isang diyosa, at ang kanyang pangangatawan ay sobrang ganda. Hindi na ako makapag-antay na mangyari ang mga iyon. Nanabik na ako sa mangyayari. Kapag nakuha ko ang loob ni General Cassandra, maaari ko tong magamit laban sa lahi ng mga elf. At makakapaghigantay na ako sa lahat ng ginawa nila sa akin. Mag-antay lang kayo mga lahing elf. Magsaya kayo ngayon dahil nagtagumpay kayo na napaalis nyo ako sa inyong lugar. Kapag bumalik ako sa inyong lugar, siguraduhin ko, ang lahi nyo ay mawawala sa mundong ito. Pinapangako ko yan sa sarili ko. Sabi ni Charlie. Habang tumatawa sa kanyang isip,
Maya-maya si Charlie ay nagsalita. General Allen, ako ay inaantok na. Ako ay matutulog na. Ikaw ba General Allen? Diyan ka na ba talaga matutulog? Sabi ni Charlie at si General Allen ay sumagot. Oo Charlie, okay na ako dito. Sige na matulog ka na. At si Charlie ay nagpasya ng matulog sa mga oras na ito na may saya sa kanyang mga puso. Tuldok. Oo labis na nasasabik si Charlie sa mga oras na ito. Kung maging matagumpay ang kanyang pinaplano, ay lahat ng benefits ay kanyang makukwa. Ang pagiging malapit kay General Cassandra at ang pagkawala ni General Denki sa kanilang landas. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ang dalawa ay nagpasya ng matulog sa mga oras na ito, sila Charlie at General Allen. Ilang oras ang lumipas ang liwanag ay unti-unti nang lumalabas. At sa maliit na kuweba sila Daryl at Lynn ay nasa mahimbing peren na pagkakatulog. Maya-maya si Lynn at nagising na sa mahimbing na tulog. At siya ay napatingin sa pwesto kung nasaan si Daryl. Laking gulat niya at siya ay nag-alala. Nasaan si Vin? Bakit wala siya sa kanyang pwesto? Ano ang nangyari? Mabilis na tumayo si Lynn at ito ay tumakbo papalabas ng maliit na kuweba. Paglabas nito, nakita niya ang dalawang oso na mahimbing ang tulog at sa braso ng isang oso, nandun si Daryl at ito ay nakasandal. Nang makita ni Lynn ang sitwasyon sa kanyang harapan, ito ay natuwa, ang ganda nilang pagmasdan. At itong si Vin, sa labas pala natulog. Napakahusay talaga ng lalaki na ito. Nagawa niyang mapaamo talaga ang dalawang mabangis na oso na aming nakalaban kahapon. At ngayon sila ay kasama na namin. Sabi ni Lynn. At si Lynn ay nagpasya maglakad-lakad muna. Upang kumuha ng pwedeng makain. Ilang minuto ang lumipas. Si Daryl ay nagising na din. Sa pagdilat ng mga mata ni Daryl. Ito ay nagpasalamat. Salamat sa panibagong umaga. Mahaba-habang araw na naman ang aming tatahakin. Sabi ni Daryl. At dahan-dahan itong tumayo mula sa pagkakasandal sa braso ng malaking oso. At si Daryl ay nagpasya pumasok sa maliit na kuweba upang tignan si Lynn. Gising na kaya si Miss Lynn? Sana gising na siya upang matignan na namin ang sagradong harang. At kami ay makabalik na sa palasyo ng mga elf. Bulong ni Daryl. Si Daryl ay naglakad na papasok ng maliit na kuweba. Nang makapasok si Daryl sa maliit na kuweba, ito ay nabigla sa kanyang nakikita. Ano? Bakit wala si Miss Lynn sa kanyang pwesto? May nangyari ba habang ako ay natutulog ng mahimbing? Si Daryl ay labis na nag-alala. Mabilis itong tumakbo palabas ng maliit na kuweba at ito ay sumigaw. Miss Lynn, nasaan ka na? Miss Lynn, sigaw ni Daryl. Ang mga oso ay nagising bigla sa mahimbing na pagkakatulog dahil sa lakas ng sigaw ni Daryl. Maya-maya nagsalita si Daryl sa mga oso at sinabi. Nakita niyo ba si Miss Lynn ay lumabas ng kuweba kanina? May naramdaman ba kayong kakaiba kagabi? Sabi ni Daryl sa mga oso sa nag-aalalang tono ng pananalita. Maya-maya ang mga oso ay nag-roar. Roar, roar. At naintindihan ni Daryl ang mga sinabi nito. Nawala daw silang naramdaman na kakaiba kagabi at si Miss Lynn ay hindi nila napansin. Lubos na nag-aalala si Daryl sa mga oras na ito. Patuloy na sumisigaw si Daryl. Miss Lynn. Miss Lynn. Sa hindi kalayuan, si Lynn ay naririnig ang sigaw ni Daryl. Mukhang gising na si Vin at ako ay kanyang hinahanap. Sa tono ng kanyang pagsigaw ay para itong nag-aalala. Namula ang mukha ni Lynn at sa kanyang isip si Daryl ay lubos na nag-aalala sa kanya. Medyo natuwa si Lynn at nakaramdam ito ng pagpapahalaga mula kay Daryl. Maya-maya, nakaisip si Lynn ng isang tusong gawain. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!